Nako mga sangkay, patuloy pong uminit ang tensyon ng China at Taiwan at anumang oras mga sangkay, pwede pong sumiklab ang digmaan. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back dito sa ating channel. Aba, syempre, habang kayo ay nanonood ngayon mga sangkay, huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel. Tayo po mga sangkay ay 1.31 million subscribers na ilang tulog na lamang mga sangkay. Mararating na rin po natin ang 1.4 million. Marami po tayo ng parami dito mga sangkay, kaya ano pang hinihintay mo? Kung hindi ka po nakakapag-subscribe sa ating channel, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow po ninyo ang ating Facebook page. Sa mga nanonood po ng mga Solid Sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay. Alright? So ito nga po yung balita ngayon mga sangkay. Mainit ang tensyon nitong China at Taiwan. At ito po, nagkaroon po sila ng mga babala parehas sa kung ano po ang mga posibleng susunod na maging events dyan po sa kanilang lugar mga sangkay. Kasi talagang pinagpipilitan po nitong China na maibalik po sa kanilang poder itong Taiwan. Eh ang problema nga po mga sangkay, ayaw na po ng China. Talagang tuluyan na pong nakipag-break ang Taiwan sa China at ayaw na po nila mabalik sa poder. Ngayon mga sangkay, ayaw ng China na mangyari ito. At nito lamang, ito ang matinding nangyari. Pinalibutan po ng China itong Taiwan. Nagkaroon po sila ng pinakamalaking military drill na nakapalibot po sa Taiwan. Na tila baga, ito po ay pagpapractice na anumang oras mga sangkay, ilulusubin po nila yung Taiwan. So ito, pakinggan mo natin ang report. Sa pagtatapos ng Joint Sword Drills 2024B, ay kapwa naglabas ng pahayagang Taiwan at China ukol sa posibleng mangyari sa rehiyon sa mga susunod na araw. Ayan na ha, ano kaya ang posibleng mangyari dyan mga sangkay? Umiinit. Umiinit ang tensyon ng kabila ang panig. Nangako ang China na hindi ito magdadalawang isip na magsagawa ng karagdagang war games kung kakailanganin sa sitwasyong magsagawa ang Taiwan ang unang iba pang anyang separatist activities. Okay. Ang China ay nagbabala. Kasi siguro napapansin nila na posibleng gumawa din po itong Taiwan ng malaking military exercise sa kanilang teritoryo. Kasama po yung mga kaalyadong bansa. O di kaya mga kakamping bansa, kagaya po ng bansang Amerika at iba pang mga bansa sa Europe. Ngayon, mga sangkay, nagbabala po yung China. Sige, gawin nyo yan. Kapag ginawa nyo yan, uulitin namin ang mas malaki pang military drill. Kita nyo mga sangkay kung gaano ka-bossy itong China? So talaga nila, siguro, ano ba? Malaki ba ang kinikita ng Taiwan at ayaw nilang mawala ang Taiwan sa poder nila? Malaki ba ang naitutulong ng Taiwan sa bansa ng China? Para lamang po mapanatili nila itong Taiwan, gagawin po nila ang lahat kahit po sa delikadong pamamaraan? Ginit ng People's Liberation Army na nangangahulugan ng isang deklarasyon ng digmaan ang kahit anong deklarasyon para sa soberanya ng Taiwan. Ayan ha. Ayon po sa China, nangangahulugan na gusto nyo ng digmaan. Kung gusto nyong humiwalay, parang ang dating mga sangkay, ang senyales ng digmaan, pakikipagdigmaan nitong Taiwan at laban po sa China, yung pakikipaghiwalay. Yung ipipilit po na makipaghiwalay po ang Taiwan sa China. Matagal na po nilang sinasabi yan di ba? Wala namang nagagawa ang China Puro lamang po silang ambay. Kasi mga sangkay, ang tingin ko dito, hindi po gugustuhin ng China ang digmaan. Bakit? Kapag nangyari po, mga sangkay, ang digmaan na ito, masasayang po ang pinaghirapan po nila ng husto na pagpapalago sa kanilang ekonomiya. Kung papansinin po natin ngayon, yung ekonomiya ng China, matindi ang paglago. Kung makikipagdigma sila, saan sila pupulutin? Hindi pa sigurado dyan kung mananalo ang China. Tandaan po natin, Amerika pa rin po ang pinakamalakas pagdating po sa sandatahan. Diba? Dinagdag pa nito na ang mga naturang pahayag ukol sa kasarinlan ng Taiwan
ay ikasisira lamang nila bilang isang bansa. Ayan na, mga sangkay. Kumbaga, itong mga to, masisira lang kayo. Yung mga pahayag nyo na ayaw nyo na sa China, masisira lang ang bansa ninyo. Ang problema, buong Taiwan ay ayaw na po sa China. Diba? Buong pwersa nga nila, mga sangkay, ayaw na po sa China. Maging mga politicians. 这次演练，我和战友的核心任务是突破敌防空警戒系统，夺取区域治权，直接检验空域警戒、空战对抗、空中加油等实战能力，就是用敌人听得懂的语言警告台独分子，搞台独就意味着战争，只能引火烧身。 Ayan, mga sangkay, sabi po niya dito, in the independence of Taiwan means war. And it will only lead to self-destruction. Grabe, ang bigat no? Ang problema dyan, pumapalag yung Taiwan. May magagawa kaya itong China? Itong mga mabibigat nilang pahayag? Sa mabibigat din pong pahayag ng Taiwan? Ayan the independence of Taiwan. Nangangahulugan lamang po yan ng digmaan. At magtutulay lamang po ito. Okay? Pupuntahan po ng Taiwan ang self-destruction kung sakaling ipagpipilitan po nila ang kanilang independence. Grabe, no? Gusto talaga ng China na, hindi, sa amin lang kayo, hindi kayo pwedeng kumawala. Grabe. Ganun po sila. Di ba nga kapag halimbawa federal po ang isang bansa, kapag ang isang state ayaw na pong makijoin sa ilalim po ng gobyerno ng isang bansang nasasakupan, pwede silang sumipa rin bilang isang bansa. Pero ito mga sangkay, matindi. Hindi, di kayo pwedeng lumabas. Sa amin lang kayo. Pinagpipilitan. Masyado pong desperado. Obsessed na obsessed ang China sa Taiwan. 自取灭亡。 Iniulat naman ng gobyerno ng Taiwan na ang isinagawang one-day war games ng China ang pinakamalaking ehersisyong ginawa ng Beijing sa mga nakaraang taon. Ayon sa datos, nasa record 153 na military aircraft. 153 military aircraft. Ibig sabihin, ganong karami ang kanilang inilabas na mga pandigma. Nakilahok sa naturang joint sword drill na naglayong pangaralan ng Taiwan sa kanilang posisyon sa One China policy. Grabe, no? Yan po yung policy nila, One China policy. Ito po yung pinaghihimutok ng China. Hindi kayo pwedeng lumabas kasi sakop kayo ng One China policy. Sabi naman ng mga eksperto, bagamat naka-alerto ngayon ang militar ng Taiwan dahil sa naturang issue, sa tingin nila ay hanggang pagpopostura lamang ang ginagawa ng China na mas pinahalagahan ang mensaheng politikal at hindi ang pagpapakita ng kanilang lakas militar. Nasabi po nila mga sangkay na political lang daw po ito. Pero naman, ang tingin ko dito, ito ay pagpapakita ng lakas ng kanilang militar. Bahagi pa rin po ng politika ng China. Para yung kanilang influence. Tingin po kasi nila kapag nagpapakita po sila ng ganung kalakas na puwersa, yung influence po nila sa buong Asia o buong mundo, gumaganda. Which is wrong. Nagmumukha silang masama dito. 所谓的 punishment 其实不是最重要，是中国它要 most importantly, China wanted to show the whole world its ambitions. 让全世界展现这个它的 ambition， 就是它的政治目的。 At mga political goals. 我们才说中国的这种军事。 Ito daw po ay marahil sinasabi mga sangkay na itong ganitong klaseng military action ng China ay 70% political motivated. 的行动都是气氛政治。 At ang 30% daw pong military, ito daw po ay mostly political exercise. Mga sangkay. So, ginagamit po nila yung kanilang mga kasundaluhan daw mga sangkay for politics. Ano to? Usapang geopolitics mga sangkay. Gusto po talaga nila magkaroon ng influence sa buong mundo. 三分军事，是政治为主的一个 exercise。那么在这一次的有一个比较特别的一个科目，就是所谓的 quarantine 或是 blockade， 就是练习它的封锁，所以台湾还是会保持警戒。
Okay, so ayun mga sangkay, ngayon naka-alerto po yung mga kasundaluhan po ng Taiwan to now kasi hindi po nila alam eh. Baka mamaya bigla po silang sugurin itong mga lokong gobyerno ng China. So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito magaganda po yung ating content na inilalabas. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.